Akala mo ba kaya mong basta-bastang takutin ang ordinaryong mamamayan? Hindi mo ba alam kung sino ang kinakaharap mo? Alam ko ang batas at hindi ako natatakot. Naramdaman mo na ba na ang kawalang katarungan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang gumawa nito, kundi pati na rin sa kung sino ang nagwalang kibo habang ito'y nangyayari? Ang kwentong ito ay nagmula sa isang dalagang nagngangalang Clara Sandoval, na ang tanging hangad ay makauwi ng ligtas, ngunit sa halip ay naging biktima ng mga alagad ng batas na dapat sana inagpoprotekta sa kanya. At tungkol din ito sa kanyang ate. Isang babaeng karaniwan, hindi general, hindi politiko, isang mamamayan lamang na nagpasyang huwag manahimik ng ang batas ay nagsimulang pumanig sa kapangyarihan at hindi sa katotohanan. Habang pinakikinggan ninyo ang salaysay na ito, nais kong itanong, kung ikaw ang nasa kanilang posisyon, maglalakas loob ka rin bang tumayo at lumaban? Kung naniniwala kang nakakahawa ang tapang, pindutin ang numero 1. Kung nag-aalinlangan ka pa, pindutin ang 0. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, ibahagi ito, mag-subscribe, at ipadala sa isang taong kailangang malaman na hindi sila nag-iisa. Dahil ang malalaking pagbabago ay madalas na nagsisimula sa iisang taong may lakas ng loob na sabihing, hindi na ako natatakot. Ang kalangitan ng Quezon City ng tanghaling iyon ay tila isang nagbabagang metal, ang init ay dumidiin sa balat na parang baga. Kahit katatapos pa lang ng tanghalian, ang ingay ng mga busina ay nagpapaligsahan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, kung saan ang mga motorsiklo at sasakyan ay nagsisiksikan, bawat isa'y nag-uunahan sa maliit na espasyo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang dalagang nakasuot ng manipis na kulay krema na jacket at itim na helmet ang dahan-dahang umuusad, tinitiis ang matinding sikat ng araw. Siya si Clara, isang graduating student sa kursong edukasyon. Kagagaling lamang niya sa kanyang unibersidad sa may bandang Fairview, at ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang sentido, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa daan. Sa loob ng kanyang backpack ay naroon ang isang salansa ng mga papel para sa kanyang thesis, sariwa pa mula sa mga pagwawasto ng kanyang propesor. Malapit na ako sa bahay, bulong niya sa sarili, sinusubukang pakalmahin ang sarili sa gitna ng hangin na parang hininga ng isang oven. Pagdating niya sa isang maliit na intersection malapit sa Litex Market, binagala ni Clara ang takbo. Lumingon siya sa kanan at kaliwa upang tiyaking ligtas ang daan. Ngunit bago pa man niya muling mapihit ang gas, dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang malalaking katawan nila ay tila pader na sumara sa kanyang harapan. Napilitan si Clara na biglang prenumahin ang motor. Ang isa sa kanila ay matipuno, ang mukha ay puno ng matitigas na linya. Ang kanyang mga mata ay matalim na para bang sinusuri ang isang biktima. Lumapit ito. Ang pangalan sa kanyang uniforme ay malinaw na mababasa, Yes Reyes. Sa malakas at magaspang na boses, sumigaw ito. Bumaba ka sa motor mo. Ngayon din. Ilang mga tao sa paligid ang napalingon, ngunit saglit lamang. Sa lungsod na ito, ang ganitong tanawin ay gasgas na. Dahan-dahang inalis ni Clara ang kanyang helmet. Matapang ang kanyang tingin, bagaman ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Bakit po, sir? Anong problema? Hindi sumagot si Reyes. Iginawi lamang niya ang kanyang baba sa isa pang pulis na nakatayo sa likuran niya, isang lalaking mas pandak ngunit matipuno rin. Ang pangalan sa uniforme nito, Steve Gomez. Sa walang emosyong boses, itinuro niya ang headlight ng motor ni Clara. Delikado to. Ang multa nito, 50,000. Kung ayaw mong magbayad dito mismo, i-impound namin ang motor mo. Agad na napalingon si Clara sa ilaw ng kanyang motor. Maliwanag itong nakasindi. Buhay naman po ang ilaw ko, sir, sabi niya. Kalmado ang kanyang boses, ngunit ang diin sa bawat salita ay nagpanginig sa ilang mga nagmamasid sa gilid ng kalsada. Mabilis na lumapit si Reyes hanggang sa isang braso na lang ang layo niya sa mukha ni Clara. Sumasagot ka pa, ha? Akala mo ba nagbibiro kami? Ang kanyang hintuturo ay nakatutok mismo sa mukha ng dalaga. Wala po akong nilalabag, sir. Kung may mali man ako, tiketan ninyo ako ayon sa tamang proseso. Susunod po ako, matatag na sagot ni Clara, kahit nasa likod ng tapang na iyon ay halos lumabas na ang kanyang puso sa dibdib. Lumingon si Reyes kay Gomez.
Mukhang kailangan turuan ng leksyon ang batang to. Walang anumang babala, humakbang si Gomez at isang malakas na suntok ang dumapo sa pisngi ni Clara. Ang katawan ng dalaga ay tumilapon, bumagsak sa mainit na aspalto. Ang kanyang helmet ay tumalsik at gumulong hanggang sa tumigil sa paanan ng isang tindero. Ang tunog ng pagbagsak ay malinaw at ilang tao ang napahinto sa paghinga. Ang ilan ay nagsimulang lihim na mag-video. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Ang reputasyon ni Reyes at Gomez sa lugar na iyon ay masyadong nakakatakot. Sinubukan ni Clara na bumangon. Nanginginig ang kanyang katawan at may dugo nang tumutulo mula sa gilid ng kanyang labi. Wala akong kasalanan, garalgal niyang sabi. Kayo ang mali. Ngumisi si Reyes. Kung ganoon, i-impound namin ang motor mo. Ituring mo na lang itong aral para hindi ka nagmamatapang. Sinimulan ni Gomez na hilahin ang motor sa gilid ng kalsada. Sinubukan ni Clara na pigilan ito, ngunit isang malakas na sipa mula kay Reyes ang tumama sa kanyang tiyan, dahilan upang muli siyang bumagsak sa bangketa. Ang kanyang cellphone sa bulsa ay nahulog. Ito ang nagbigay sa kanya ng huling lakas para lumaban. Gamit ang nanginginig na kamay, pinindot niya ang isang speed dial number. Isang kalmado ngunit matatag na bose ang narinig sa kabilang linya. Ate, tulungan mo ako, halos pabulong niyang sabi. Nagduda si Reyes. Sino ang tinatawagan niyan? Akma niyang kukunin ang telepono, ngunit mabilis itong itinago ni Clara sa likod ng kanyang katawan. Tumawa ng maikli si Gomez. Hayaan mo siya. Kung matapang, papuntahin niya rito. Walang babala, binuhusan ni Reyes si Clara ng maruming tubig mula sa isang timba ng kalapit na karinderya. Basa ang damit at buhok ni Clara. Ang lamig at mabahong amoy ay tumusok sa kanyang balat. Nanigas ang kanyang mukha sa kahihiyan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nag-aalab. Magsisisi kayo, mahina niyang sabi. Ilang residente ang nagsimulang magkumpulan, ngunit nanatiling tahimik. Isang matandang lalaki ang bumulong na lang, kawawa naman. Diyos ko! Ang motor ni Clara ay isinakay sa isang maliit na pick-up truck na biglang lumabas mula sa isang eskinita. Sumampa si Reyes dito, tinitigan ang nakahandusay na katawan ni Clara. Huwag ka munang mamatay, ha? Gusto kong makita ang mukha mo kapag nalaman mong wala na ang motor mo, malamig niyang sabi. Dahan-dahang lumayo ang truck, nag-iwan ng alikabok at mga takot na tingin. Nakahiga si Clara. Hirap siyang huminga. Ate, bilisan mo, bulong niya bago tuluyang manlabo ang kanyang paningin. Mga 20 minuto ang lumipas, isang malakas na ugong ng isang malaking motor ang narinig mula sa pangunahing kalsada. Isang babae ang mabilis na bumaba mula sa isang trail bike. Siya si Major Elena Sandoval. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang kapatid na nakahandusay sa bangketa. Clara, sigaw niya. Ang kanyang mga tuhod ay lumagapak sa semento nang lumuhod siya sa tabi ng kapatid. Clara, sagutin mo si ate. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata. Ek! Si Reyes! Si Gomez! Ikinuyom ni Elena ang kanyang mga kamao. Ligtas ka na ngayon. Nandito na si ate. Mag-ingat ka, ate. Hindi sila ordinaryong pulis, sabi ni Clara bago muling mawalan ng malay. Lumingon si Elena sa mga nagkukumpulang tao. Sino ang nakakita? Saan sila nagpunta? Isang binatang nakasuot ng kupas na t-shirt ang lumapit, nag-aalinlangan. Sa lumang bodega sa may Sukamadju, sa Novaliches po. Doon daw sila laging tumatambay. Salamat, maikling sagot ni Elena. Maingat niyang binuhat si Clara, isinakay sa kanyang motor, at mabilis na pinaharurot patungo sa East Avenue Medical Center. Sa kanyang isipan, ang galit at determinasyon ay naghahalo. Reyes, Gomez. Sino man ang nasa likod ninyo, paluluhurin ko kayo bago matapos ang araw na ito. Mabigat ang hangin sa pasilyo ng emergency room. Nakaupo si Elena sa gilid ng kama, mahigpit na hawak ang kamay ni Clara na may nakakabit na swero. Ang mga nurse ay pabalik-balik, sinusuri ang mga kagamitan, habang isang batang doktor ang nagsusuri sa mga pasa sa mukha at baywang ng dalaga. Walang nabaling buto, pero malala ang mga pasa.
Kailangan niya ng kumpletong pahinga. Mga 3 hanggang 5 araw, mahinang sabi ng doktor. Tumango si Elena. Salamat, Dok. Ako na ang bahala sa lahat ng bayarin. Pagkaalis ng doktor, yumuko si Elena, inilapit ang mukha sa kapatid. Bunso, bulong niya, na parang isang pinipigilang dasal. Lumingon si Clara, nang hihina. Ate, sabi nila kailangan kong magbayad ng libo-libo. Patay daw ang ilaw ko pero nakasindi naman. Nung tumanggi ako, nagalit sila. Sinuntok nila ako. Kinuha nila ang motor ko. Naghiwa-hilam ang mga luha sa mata ni Clara. Nilunok ni Elena ang bara sa kanyang lalamunan, pinipigilan ang sarili na huwag maiyak. Ano ng pangalan nila? Tanong niya, ang boses ay matigas na. Police Staff Sergeant Reyes at Police Corporal Gomez. Sabi nila, lahat daw takot sa kanila. At parang hindi lang sila, ate. May mga taong nakakita pero lahat sila nanahimik lang. Huminga ng malalim si Elena. Napakagiting mo na, Clara. Ngayon, ako naman ang bahala. Tumayo siya, kinuha ang kanyang military jacket sa upuan. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, malamig, walang pag-aalinlangan. Tinitigan niya ang kapatid. Magpahinga ka. Huwag kang mag-alala. Simula ngayong gabi, hindi na sila makakatulog ng mahimbing. Walang karagdagang salita, lumabas si Elena sa silid. Pinaandar niya ang kanyang trail bike. Alam na alam niya kung saan pupunta, Quezon City Police District Headquarters sa Camp Karingal. Pagpasok niya sa bakuran ng istasyon, ipinarada niya ang motor mismo sa harap ng pangunahing pintuan. Ilang pulis na nagbabantay ang napalingon. Ang kanilang mga tingin ay nagbago nang makita ang uniforme ng army sa katawan ni Elena. Isang opisyal ang nagmamadaling pumasok sa loob. Hindi nagtagal, isang mataas na opisyal ang lumabas. Ang pangalan sa kanyang uniforme ay malinaw na mababasa, Phil Mercado. Magandang hapon, ma'am. May maipaglilingkod po ba kami? Bati niya na may bahagyang ngiti sa labi, ngunit ang mga mata ay puno ng pagkalkula. Hinahanap ko ang 2 tauhan ninyo. S. Reyes at Nisil Gomez. Dito sila nakatalaga, hindi ba? Sagot ni Elena. Saglit na natahimik si Mercado, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Baka nasa labas sila, nagpapatrolya. Tungkol saan po ba? Tungkol sa pambubugbog nila sa kapatid ko sa kalsada at pangingikil ng pera, malamig na tugon ni Elena. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga batang pulis na kanina ay nagre-relax ay biglang napatayo ng tuwid. Itinaas ni Mercado ang isang kamay. Kalma lang po. Sigurado akong hindi lang ito pagkakaunawaan. Baka na-misinterpret ng kapatid ninyo o kaya'y may provokasyon. Blag. Ang kamao ni Elena ay dumapo sa kahoy na mesa, nagpatilapon sa mga dokumento. Huwag mo akong lokohin. Gusto ko silang makaharap ngayon din. Ilabas ninyo sila. Sinubukan ni Mercado na manatiling kalmado, ngunit nanigas ang kanyang panga. Major, pakiusap, huminahon po tayo. Pwede natin itong pag-usapan ng maayos. Hahanapin ko kung nasaan sila. Kung kailangan, ako mismo ang magdadala sa kanila sa inyo. Lumapit si Elena. Isang hakbang na lang ang layo niya sa hepe ng pulisya. Ang kanyang tingin ay tumutusok. Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong nagtatago sila. Sabihin mo kung nasaan sila o ako mismo ang maghahanap. At kapag ako ang nakahanap, madadamay ang lugar na ito. Tinitigan siya ni Mercado, hindi kumukurap. Mukhang hindi ninyo talaga alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Alam na alam ko. At hindi ako natatakot, mahinang sagot ni Elena, ngunit puno ng diin. Ilang segundo ng katahimikan ang namagitan, pagkatapos ay bahagyang umiti si Mercado. CJ. Ang balita ko ay nasa isang lumang bodega sila sa likod ng isang industrial complex sa Novaliches. Pero payo ko lang, huwag kayong pumunta doon mag-isa. Delikado ang lugar na iyon. Tumingin sandali si Elena. Salamat sa babala. Tumalikod siya at lumabas. Pagkasara ng pinto, napamura si Mercado. Sa labas, tumayo si Elena sa gilid ng bakuran, tinitigan ang langit ng Quezon City na nagsisimula ng dumilim.
Binuksan niya ang kanyang cellphone, pinindot ang isang numero. Sir, si Major Sandoval po ito. Maghanda ng isang armored personnel carrier at isang squad. Magkita tayo sa dulo ng Quirino Highway. Opo, ngayon na. Pero ma'am, operasyon ito sa loob ng syudad. Kailangan ng permiso, kung may tututol, sabihin mo sa akin sila direktang kumausap. Opo, ma'am. 10 minuto, darating kami. Isinara ni Elena ang telepono, huminga ng malalim. Alam niyang hindi lang ito tungkol kay Clara. Tungkol ito sa kung ano ang tama at mali, at kung ano ang hindi na dapat pang palampasin sa lungsod na ito. Samantala, sa lumang bodega sa Sukamadju, Novaliches, na napapaligiran ng mga talahib at sirang bakod, nakaupo si Reyes sa ibabaw ng ninakaw na motor ni Clara. Nagtatawanan sila ni Gomez at ng ilang mga lokal na siga. Ang tapang ng babaeng yun, ano, sabi ni Gomez habang nagsisindi ng sigarilyo. Pero masarap panoorin habang bumabagsak. Iniisip ko kung sino ang tinawagan niya kanina, sabi ni Reyes. Baka sundalo ang ate niya. Ngumisi si Gomez. Di mas maganda. Papuntahin mo rito, bibigyan natin ng espesyal na salubong. Hindi nagtagal, nag-vibrate ang cellphone ni Reyes. Isang hindi kilalang numero. Sino to? Ako si Elena. Ate ni Clara. Saglit na tumahimik, tapos ay isang malakas na tawa ang narinig. Wow, ang commander na mismo ang tumawag. Matapang ka pala, ma'am. Kung gusto mo kaming makita, pumunta ka rito sa bodega. Pero huwag kang magsasama ng marami, mapapahiya ka lang. Biglang pinutol ang tawag. Lumingon si Reyes kay Gomez. Darating daw siya. Tumawa si Gomez. Magaling. Isang pakete na lang ang leksyon. 10 minuto ang lumipas, ang malakas na ugong ng isang armored vehicle ay yumanig sa lupa. Isang kulay berdeng sasakyang pandigma ang huminto sa gilid ng malaking kalsada. Umakyat si Major Elena Sandoval dito, tumayo sa pintuan ng cabin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hilaga. Ngayong gabi, lilinisin natin ang pugad ng mga daga. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Ang mga bakal na gulong nito ay yumanig sa semento. Ilang residente na nakakita ay nagtatakang nagtinginan, nagbubulungan sa isa't isa. Tropa ng army yun, di ba? Anong ginagawa nila rito? Sabi nila, ate daw nung biktima kanina. Galit na galit daw. Wala nang pakialam si Elena sa mga bulungan. Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Galing ito kay Marco Villanueva, isang vlogger at citizen journalist. Major, may nabalitaan kaming gulo. Totoo bang ikaw na ang kumikilos? Hindi ako pwedeng magbigay ng pahayag. Pero kung gusto mong makita kung sino talaga ang naghahari-harian sa lungsod na ito, pumunta ka sa Novaliches. Maikli ang sagot ni Elena. Lumingon si Marco sa kanyang kasama. Ito na. Magiging malaking balita to. Namula ang kalangitan sa Novaliches habang gumagapang ang takip-silim. Manipis na usok ang nagmumula sa mga nag-iihaw ng barbecue sa tabi ng daan. Mga bata ay nagtatakbuhan, sumasalubong sa tawag ng azan mula sa isang maliit na surau. Ngunit sa kabilang bahagi ng lugar, sa lumang bodega sa Sukamadju na napapaligiran ng mga talahib at abandonadong gusali, ibang-iba ang kapaligiran. Sa loob ng bodega, nakasandal si Seth Reyes sa isang kinakalawang na poste. May sigarilyo sa kanyang labi. Isang boteng walang laman ng mineral water ang hawak niya na parang bote ng beer. Si Isil Gomez ay pabalik-balik, hindi mapakali. 3 lokal na siga ang nakaupo sa isang sulok, ay hawak na 2x2 at kadena ng motor. Hindi pa rin dumarating, reklamo ni Gomez. Baka naduwag na. Kalma ka lang, sagot ni Reyes. Ang mga babaeng ganyan, sa simula lang matapang. Saka, may mga baril din tayo. Paano kung may kasama siyang mga pulis? Tanong ng isa sa mga siga. Tumawa si Reyes. Kung marami sila, tatakas tayo. Kung mag-isa lang siya, yun ang magiging libangan natin. Bigla, isang malakas na ugong ng sasakyan ang narinig mula sa malayo. Ang ingay ng makina ay umalinggaw-ngao sa pagitan ng mga lumang gusali. Nagkatinginan silang lahat. Sumilit si Gomez sa isang maliit na bintana. Ace, yun.
Armored Personnel Carrier. Nanliit ang mga mata ni Reyes. Dumating nga talaga ang bruha. Bumaba si Elena mula sa armored vehicle. Matatag ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang unipormeng militar ay natatakpan ng bulletproof vest. Isang walkie-talkie ang hawak niya. Sa likuran niya, 5 sundalo na armado ay kumalat, sinisiguro ang paligid ng bodega. Huwag magpapaputok. Hindi ito armadong operasyon. Hulihin sila ng buhay, mariing utos ni Elena. Yes, ma'am. Mag-isang naglakad si Elena, tinahak ang mataas na damuhan. Ang hangin ng hapon ay malamig na para bang nagpipigil ng hininga, naghihintay sa kung anong mangyayari. Ang pinto ng bodega ay umalatiit ng kanyang itulak. Sa loob, ang usok ng sigarilyo na may halong amoy ng kinakalawang na bakal ay tumusok sa kanyang ilong. Tumayo ng tuwid si Reyes. Itinaas ni Gomez at ng mga siga ang kanilang mga sandata. Talagang naglakas loob kang pumunta ritong mag-isa, ngisi ni Reyes. 2 lang ang gusto ko, malamig na sagot ni Elena. Ang motor ng kapatid ko pabalik at kayong lahat ay sasama sa akin sa VP para sa investigasyon. Tumawa si Gomez ng mapanghamak. Sino ka ba sa akala mo, General? Hindi mo teritoryo to. Humakbang si Elena. 3 metro na lang ang pagitan nila. Sumusobra na kayo. Nangingikil ng mamamayan ng bubugbog ng babae sa kalsada. At akala ninyo, makakapagtago kayo sa loob ng sirang bodegang ito. Isang siga ang sumugod, iwinasiwas ang 2x2 patungo kay Elena. Bago pa man tumama ang palo, mabilis na umilag si Elena at sinipa ng malakas ang tuhod nito. Daing ng lalaki. Sumugod ang iba ng sabay-sabay. Mula sa labas, pumasok ang mga sundalo ni Elena, hinuli ang 2 siga na sumusubok tumakas sa likurang pinto. Sa loob ng ilang segundo, ang bodega ay napuno ng sigawan, tunog ng mga bumabagsak na katawan at nag-umpugang metal. Sinubukan ni Reyes na tumakas sa isang makitid na pasilyo, ngunit hinabol siya ni Elena. Naglaban sila. Isang suntok mula kay Reyes ang tumama sa balikat ni Elena, ngunit hindi siya umatras. Gumanti siya ng isang sipa sa tiyan na nagpatumba kay Reyes. Para to kay Clara, sigaw niya, bago tuluyang pabagsakin si Reyes ng isang malinis na suntok sa panga. Si Gomez na sumusubok sumalakay mula sa likod ay agad na dinamba ng 2 sundalo, pinusasan at pinadapa. Ilang minuto ang lumipas, natahimik ang bodega. Lahat ng salarin ay nahuli na. Tumayo si Elena sa gitna. Mabigat ang kanyang paghinga, tinitigan si Reyes na nakagapos sa sahig. Ang mukha ay pasa-pasa, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa galit. Tapos na po ba, ma'am? Tanong ng isang sundalo. Hindi pa, malamig na sagot ni Elena. Ngayon, dadalhin natin sila sa Camp Crame. Pero hindi iyan ang huling hantungan. Bubuklatin natin kung sino ang nagpapagalaw sa kanila mula sa itaas. Nang gabing iyon, ang balita tungkol sa raid sa lumang bodega sa Novaliches na pinangunahan ng isang babaeng sundalo ay mabilis na kumalat sa social media. Ang mga litrato ni Elena na matatag na nakatayo sa harap ng armored vehicle ay naging viral sa Facebook at TikTok. Ang hashtag na babae laban sa abuso ay naging trending. Sa East Avenue Medical Center, si Clara, na nakahiga pa rin, ay bahagyang napangiti habang tinitingnan ang screen ng kanyang cellphone. Ang galing mo, ate, bulong niya. Ngunit ang kapanatagan ay hindi nagtagal. 2:00 ng madaling araw, nang ang ward ay nagsisimula ng tumahimik at lumuwag ang bantay, 2 lalaking nakaitim na jacket ang pumasok sa isang pinto sa gilid. Malinaw na hindi sila ordinaryong bisita. Ang isa sa kanila ay may hawak na maliit na stun gun. Pumasok sila sa kwarto ni Clara. Siya yung target, bulong ng isa. Tumango ang kasama. Ang utos ay malinaw, kung hindi mapatahimik ang ate, padalhan ng mensahe sa pamamagitan ng kapatid. Bago pa sila makakilos, mabilis na mga yabag ang narinig. Bumukas ang pinto. Isang batang nurse ang sumimangot. Sino kayo? Tinulak siya ng isa sa mga lalaki hanggang sa matumba. Ngunit ang kanyang sigaw ay narinig ng security guard na mabilis na tumakbo palapit. Nagpanik ang 2 lalaki, tumakbo palabas. Ngunit ang isa ay nadula sa hagdanan at nahuli.
Sa interogasyon, umamin ang lalaki. May nag-utos lang po sa taas. Huwag daw hayaang magsalita si Clara sa media o sa pulis. Kung maaari, gawin siyang hindi na makapagsalita pa. Kinabukasan, nakaupo si Elena sa waiting area ng isang opisina sa Camp Crame. Pagod ang kanyang mukha, ngunit matatag pa rin ang kanyang mga mata. Sa harap niya, isang senior na opisyal mula sa Internal Affairs Service, Vic, na may ranggong koronel ang seryosong nakatingin. Hindi ito maliit na kaso, Major. Kung totoo ngang may mga opisyal ng AFP na sangkot, magiging malaking gulo ito. Tumango si Elena. Alam ko po. Pero hindi ako mananahimik. Yumuko ang koronel. Ipoproseso namin ito. Pero dapat kang maging handa. Ang pangalan mo ay mababanggit. Viral na ang mukha mo. Hindi sila mananahimik. Bahagyang umiti si Elena. Handa ako. Sobra na ang paghihirap ng kapatid ko. Sa labas, may libo-libong Clara na walang sinumang tagapagtanggol. Nang umagang iyon, ang Quezon City ay binalot ng manipis na ulap. Sa ospital, 2 security guard ang nagbabantay sa harap ng kwarto ni Clara. Mula nang magkaroon ng insidente, hinigpitan ang seguridad. Sa isang maliit na coffee shop, nakatayo si Elena sa harap ni Marco, ang vlogger na una niyang tinawagan. Gusto kong magkwento. Siguraduhin mong hindi ma-edit ang recording, sabi niya, sabay abot ng isang maliit na flash drive. Naglalaman ito ng mga video mula sa helmet camera niya noong raid, mga litrato ng motor ni Clara na natagpo ang binabaklas na, at kopya ng medical report na nagpapakita ng mga pinsala mula sa pambubugbog. Seryoso siyang tiningnan ni Marco. Alam mo bang pagkatapos nito, babanatan ka nila? Hindi lang sila, kundi ang buong sistema. Tumango si Elena. Alam ko. Pero may mga kasamahan pa rin ako sa serbisyo na tapat sa kanilang sinumpaan. Hindi lahat ng unipormado ay marumi. Ilang oras lang, ang eksklusibong balita ay umere sa channel ni Marco. Sundalo, ibinulgar ang kabuktutan ng ilang pulis sa GIF. Sa loob ng ilang minuto, ipinakita ni Elena ang buong kronolohiya, kumpleto sa video clips at audio recording ng mga pagbabanta ni Reyes. Sumabog ang reaksyon ng publiko. Sa wakas, may lumaban. Saludo kami sayo, Major Elena at Clara. Ngunit sa GIC headquarters, tensyonado ang kapaligiran. Tinitigan ni Colonel Mercado ang screen ng kanyang cellphone, naninigas ang panga. Sa harap niya, isang lalaking nakaitom na suit ang humihigop ng kape. Viral na ang video. Kailangan nating kumilos, sabi ng lalaki. May ebidensya siya. Mahirap siyang basta-bastang hulihin, sagot ni Mercado. Kung hindi kaya sa legal na paraan, sirain natin ang reputasyon niya. Para isipin ng publiko na naghahanap lang siya ng atensyon, umisi ang lalaki. Ilang taon na nating ginagawa yan. Kinabukasan, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa social media. Mga anonymous na account ang nag-akusa kay Elena ng pag-abuso sa kapangyarihan. Sunod-sunod na masasakit na komento ang lumabas. Isang litrato niya noong kadete pa siya ang inilabas, sinamahan ng malisyosong caption, babaeng bayaran. Tingnan ninyo ang lifestyle niya. Huwag kayong maniwala sa drama niya. Si Major Elena Sandoval ay nakaupo sa tabi ng kapatid, tinitingnan ang namumutlang mukha nito. Laro lang nila yan, mahinang sabi ni Elena. Kapag hindi nila kayang patahimikin ang katotohanan, susubukan nilang dungisan ang pangalan natin. Lumingon si Clara, nanginginig ang boses. Pero masakit, ate. Tumango si Elena. Alam ko. Pero habang lumalaki ang paninira nila, lalo tayong napapalapit sa ugat ng kanilang kasamaan. At kapag nagpanik na sila, doon tayo lalong lumalakas. Nang araw na iyon, nakatanggap si Elena ng tawag mula kay Atty. Lorna de Leon, isang konsehal ng lungsod na isa ring abogado. Nagkita sila ng lihim sa isang simpleng kapihan. Naniniwala ako sa'yo, sabi ni Atty. De Leon. Pero kung lalabanan mo ang sistema, kailangan mo ng isang bagay na hindi nila kayang pabulaanan. Ebidensya. Inabot niya ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng dokumento. Ito ang mga report ng mga peking transaksyon mula sa bodega sa Sukamadju.
Ilan ay nakapangalan kina Reyes at Gomez. Pero tingnan mo kung sino ang pumirma. Binuksan ni Elena ang folder. Nanliit ang kanyang mga mata nang mabasa ang pangalan, Phil Mercado. Samantala, si Marco ay nakatanggap ng isang anonymous na email na naglalaman ng footage mula sa loob mismo ng istasyon ng pulis. Makikita ang isang lalaking nakasibilyan na nag-aabot ng isang makapal na sobre ng pera kay Eve Gomez sa isang silid sa likuran. Mapanganib to, bulong ni Marco sa sarili. Pero ito ang magpapabagsak sa bulok na sistema nila. Handa ako. Ang kasukdulan ay ng personal na isinumite ni Elena, kasama si Atty. De Leon at ang kanilang legal team, ang lahat ng ebidensya sa National Police Commission, na POLCOM, at sa Commission on Human Rights, CIS. Isang biglaang press conference ang idinaos. Tumayo si Elena sa isang maliit na entablado. Malinaw ang kanyang boses. Hindi namin kalaban ang kapulisan. Ang kalaban namin ay ang kasamaan sa likod ng uniforme. Hindi kami kaaway, pero huwag ninyo kaming piliting maging biktima. Umugong ang palakpakan. Ngunit sa gitna nito, nag-vibrate ang cellphone ni Elena. Isang maikling text message ang lumitaw. Kung hindi ka titigil sa pagsasalita, hindi na aabot sa graduation ang kapatid mo. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses habang tinatapos ang kanyang talumpati. At para sa mga biktima na hindi pa nakapagsasalita, hayaan ninyong kami ang maging boses ninyo. Maliwanag ang sikat ng araw sa Quezon City, isang kabalintunaan sa bigat na nararamdaman ni Elena. Ang pangalan niya ay nasa telebisyon, sa mga news site, hanggang sa mga group chat ng pamilya. May sumusuporta, may naninira, at may mga piniling manahimik. Ngunit ang pinaka nagpapahirap sa kanya ay ang banta laban kay Clara. Sa East Avenue Medical Center, hinigpitan ang seguridad. Ngunit alam ni Elena na kung desperado na ang kalaban, ay ang kaya nilang lusutan ang anumang bantay. Nagpasya siyang ilabas si Clara ng palihim. Nang gabing iyon, sa tulong ng isang nurse at isang mapagkakatiwalaang kaibigan, nagpanggap si Elena bilang isang tagahatid ng pasyente. Mahina pa rin si Clara, nakaupo sa isang wheelchair, ang mukha ay natatakpan ng mask at kumot. Saan tayo pupunta, ate? Tanong ni Clara. Uwi tayo. Pero hindi sa bahay. Sa isang lugar na mas ligtas, sagot ni Elena. Dumating sila sa isang inuupahang bahay na pag-aari ni Aling Teresita, isang matandang biyuda at matagal ng kaibigan ni Elena sa isang tahimik na lugar sa Marikina. Maliit at simple ang bahay, ngunit malayo sa gulo. Malugod silang tinanggap ni Aling Teresita, bagaman baka sa mukha nito ang pag-aalala. Narinig ko ang pangalan mo sa Elena. Sigurado ka bang ito ang tamang hakbang? Tinitigan ni Elena si Clara bago sumagot. Hanggat hindi ligtas ang kapatid ko, hindi ako titigil. Samantala, sa isang maliit na opisina sa likod ng isang warehouse na dati nilang pinagtaguan, nagdao si Phil Mercado ng isang emergency meeting. Hindi siya naka-uniforme, itim na jacket at sombrero lang ang suot. Sa harap niya ay nakaupo sina Faith Reyes, Eve Gomez, at isang lalaking matipuno ang katawan na nagngangalang Berto, ang kanang kamay ni Mercado sa mga iligal na operasyon. Malamig ang boses ni Mercado. Paubos na ang oras natin. Kailangan nating linisin lahat, kasama na si Elena at lahat ng hawak niyang papeles. Sumagot si Reyes. Pero protektado na siya ngayon, sir. May konsehal at media na sumusuporta sa kanya. Ngumisi si Mercado. Habang lumalaki ang ilaw, lalong humahaba ang anino. Kikilos tayo sa dilim. Inabot niya ang isang folder na naglalaman ng mga litrato ni na Elena, Clara at Atty. De Leon, Marco at ang lokasyon ng bahay ni Aling Teresita. Kinagabihan, nang si Clara ay medyo nakakalakad na, nagpasya si Elena na ilabas muna ang kapatid para makalanghap ng sariwang hangin. Umupo sila sa isang maliit na kawayang upuan sa tabi ng bahay. Noong bata pa tayo, ganito rin tayo, di ba? Sabi ni Clara, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango si Elena. Noon, mas simple ang lahat. Walang mga tiwaling pulis, walang trauma, walang sugat. Lumingon si Clara. Nanginginig ang kanyang boses. Pero ikaw, ate, hindi ka nagbago. Lagi mo pa rin akong pinoprotektahan.
Bigla, isang kaluskos ang narinig mula sa gilid ng bakod. Agad na tumayo si Elena, kinuha ang maliit na bag sa tabi niya, inilabas ang isang tactical flashlight at isang pocket knife. Pumasok ka sa loob, Clara, mariin niyang utos. Nag-atubili si Clara, ngunit ang tingin sa mga mata ng kanyang ate ay nagpakilo sa kanya. Mula sa likod ng mga halamanan, lumabas ang dalawang lalaki. Ang isa ay maihawak na mahabang bagay na parang 2x2. Hindi nila inaasahan na handa na si Elena. "Huwag kayong lalapit," sigaw niya. Ngunit hindi sila nakinig. Ang isa ay mabilis na sumugod, iwinasiwas ang 2x2. Mabilis na umilag si Elena at sinaksak ang braso ng lalaki. Umuwal ito sa sakit. Ang isa naman ay tumakbo sa likod bahay, sinusubukang akyatin ang bintana. Mula sa loob, gamit ang natitirang lakas, ibinato ni Clara ang isang takure ng mainit na tubig sa mukha nito. Isang sigaw ng sakit ang umalinggaw-ngaw. Nahulog ang lalaki at tumama ang ulo sa bato. Si Aling Teresita na nakarinig ng gulo ay agad na tumawag ng pulis. Ilang minuto lang, dumating ang mga pulis mula sa Marikina na walang koneksyon kay Mercado at dinakip ang dalawang salarin. Umamin ang isa na pinadala lang sila para manakot, ngunit ayaw sabihin kung sino ang nag-utos. Alam ni Elena na hindi pa ito tapos. Kinabukasan, nagpasya sina Elena, Marco at Atty. De Leon na gawin ang isang mapangahas na hakbang, isumite ang lahat ng ebidensya sa Office of the Ombudsman, kasama na ang data ng mga iligal na transaksyon, DCV recordings, at ang mga ulat ng pananakot sa mga testigo. Sa gitna ng pressure, isang sorpresa ang dumating. Isang retiradong pulis na nagngangalang AC Apat Aguilar ang lihim na kumontak kay Marco. Inamin niyang dati siyang nagtrabaho sa ilalim ni Mercado at may itinatagong mga lumang file na hindi niya kailanman isinuko. Sa isang lihim na pagkikita sa isang lumang bahay malapit sa istasyon ng tren sa Tutuban, ibinigay ni G. Aguilar ang isang flash drive na naglalaman ng mga internal log, kasama na ang ebidensya na si Mercado ay nagsabotahe ng hindi bababa sa 3 naunang investigasyon na kinasasangkutan ng police brutality. "Natahimik ako noon dahil sa takot," sabi niya. "Pero ngayong nakikita ko ang mga kabataang tulad ninyo na matapang, nahihiya ako sa sarili ko." Hinawakan ni Elena ang kamay ni G. Aguilar. "Salamat po, sir. Ang boses ninyo ay maaaring magligtas ng mas maraming tao kaysa sa inaakala ninyo." Ang lahat ng data na iyon ay agad na dinala sa Department of Justice. Sa tulong ng mga abogado mula sa isang human rights network, bumuo sina Elena at ang kanyang team ng isang makapal na ulat na parang encyclopedia na ipinadala sa Korte Suprema at sa TIF. Ang mga dokumento ay personal na isinumite ni Elena. Nanginginig ang kamay ngunit taas noo. "Hindi lang ito tungkol sa akin at sa kapatid ko," malakas niyang sabi. "Ito ay tungkol sa libo-libong ordinaryong mamamayan na sinasaktan ng walang dahilan at inaakusahan ng walang ebidensya." Sa labas ng gusali, nagtipon ang mga taga-suporta, may dalang mga banner. "Lahat tayo si Clara Sandoval. Batas para sa mga inagawa ng katarungan." Samantala, sa isang maliit na kwarto sa Camp Crame, tinititigan ni Mercado ang TV monitor na nagpapakita ng mga rallyista. Alam niyang malapit nang matapos ang kanyang maliligayang araw. Ang unang pagdinig ay isinagawa ng sarado. Sa loob ng malamig na korte sa Quezon City Hall of Justice, halos nagyelo ang kapaligiran. Sa kanang hanay ng mga upuan ay nandoon ang mga abogado ni Phil Mercado, Yves Reyes at Nisil Gomez. Sa kabilang panig, nakaupo ang legal team ng mga biktima, kasama sina Elena at Marco. Sa likod, si Clara ay nakasuot ng isang mapusyaw na asul na hijab. Namumutla ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata ay hindi inaalis sa mga hukom. Sa kanyang kandungan, mahigpit na hawak ni Elena ang kanyang kamay. Binasa ng piskal ang mahabang sakdal, extortion, physical injuries, obstruction of justice, at grave abuse of authority. Nagsimulang banggitin ang mga pangalan sa network, kasama na ang 2 hepe ng unit mula sa Kikis, na biglang nag-resign 2 araw bago ang pagdinig. Uminit ang tensyon nang ang video ng pagkakaladkad kay Clara sa kalsada ay ipinalabas sa isang malaking screen. Mga hikbi ang narinig mula sa mga manunood.
Isang matandang babae na hindi nila kilala ang yumakap sa kanyang bag at bumulong, "Pwedeng anak ko yan." Sa labas ng gusali, dumagsa ang mga taga-suporta. Walang gulo, mga banner lang at sama-samang pagdarasal. "Gusto lang naming umuwi ang aming mga anak ng ligtas mula sa eskwela." "Kung hindi sila ang lalaban, sino pa?" sabi ng isang ina. Tinawag ito ng media bilang isang citizens' wave of resistance. Kahit tumanggi si Elena na tawaging bayani, ang pangalan niya ay naging simbolo ng paglaban. Ngunit sa likod ng mga kamera, hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ng pagdinig, dinala siya ni Marco sa isang maliit na opisina ng isang legal aid sa Quiapo. "May bagong ulat," sabi ni Marco. Isang high school student mula Caloocan ang nakaranas ng parehong insidente pero takot magsalita. Tinitigan ni Elena ang litrato ng dalagita, ang mga mata ay may pasa. Ang pangalan niya ay Nita. Binugbog siya at pinaratang ang may dalang droga dahil lang tumanggi siyang magbigay ng tong sa checkpoint. Huminga ng malalim si Elena. "Marami pa pala sila." Tumango si Marco. "Pero dahil sa kaso ninyo, isa-isa na silang lumalabas." Sa sumunod na 2 linggo, sina Elena at Atty. De Leon ay nangalap ng suporta, nagdaos ng mga libreng legal seminar para sa mga residente, at nagbukas ng isang hotline para sa mga reklamo laban sa pang-aabuso ng mga otoridad. Sa isang lokal na istasyon ng radyo, sinimulan nila ang isang lingguhang programa, Boses ng Karaniwan, kung saan kahit sino ay maaaring magbahagi ng kanilang karanasan. Sa isang episode, isang ginang na nagngangalang Aling Susan ang tumawag, humahagulgol. "Dati, nahihiya ako at natatakot. Pero nang makita ko sina Clara at Elena, nagkalakas ako ng loob. Isa lang akong tindera sa palengke, pero tao rin ako." Dumating din ang ganting salakay. Ang social media account ni Elena ay nahack at pinuno ng mga bastos na larawan. Mga bayarang mamamahayag ang nagpakalat ng tsismis na binayaran siya ng isang partido politikal. Umiti lang si Elena. "Hanggat tama ang ginagawa natin, hayaan mo silang umatake. Alam ng taong bayan kung alin ang totoo at alin ang ingay." Samantala, si Clara ay nagsimulang mag-aral muli online. Kahit may trauma pa, unti-unti siyang bumabangon. Sa isang session kasama ang kanyang thesis advisor, sinabi nito, "Clara, pwede mong isama ang karanasan mo sa iyong thesis. Isulat mo ang tungkol sa paglabag sa batas mula sa perspektibo ng moral education." Natahimik si Clara, pagkatapos ay tumango. "Sige po, sir. Handa na po yata akong isulat ang lahat." Ang ikatlong pagdinig ay binuksan ng isang mahalagang testigo, si Esu Apat Aguilar, ang retiradong pulis. Mabigat ngunit matatag ang kanyang boses. "Nagsisisi akong nanahimik ako ng matagal. Maraming mabubuting pulis, pero natatabunan kami ng mga bulok." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang alon ng simpatya. Daan-daang mensahe ang bumuho sa e-boses ng karaniwan. Ang kasukdulan, isa sa mga akusado, si Iseth Reyes, ay biglang nag-alok na maging state witness, handang ibulgar ang buong network ng katiwalian sa ilang istasyon ng pulisya sa Kamanava area, kapalit ng mas magaan na sentensya. Sa labas, tinititigan ni Elena ang balita sa Z, nangingilid ang luha. Nagsisimula na silang magkawatak-watak. Nang gabing iyon, nakaupo sila ni Clara sa beranda ng bahay ni Aling Teresita, humihigop ng mainit na tsaa. "Sa tingin mo, magbabago ba talaga ang lahat?" tanong ni Clara. Tumingin si Elena sa langit. "Ang pagbabago ay hindi dumarating na parang ulan. Dumarating ito na parang buto. Mabagal pero tumutubo." Ngumiti si Clara. "Sana balang araw, hindi na matakot ang mga anak natin sa uniforme." Ngumiti pabalik si Elena. At para doon, sulit ang lahat ng laban. Isang buwan ang lumipas mula sa huling pagdinig. Ilan sa mga pangunahing akusado ay nahatulan na. Si Iseth Reyes ay sinentensyahan ng 10 taong pagkakakulong, si Isis Gomez ay 5, at si Paul Mercado, na napatunayang nag-abuso sa kapangyarihan at humadlang sa investigasyon, ay hinatulan ng 12 taon at inalisan ng lahat ng benepisyo. Ngunit alam ni Elena na simula pa lang ito. Sa Boses ng Karaniwan, sa unang pagkakataon, nagsalita si Clara. "Hindi po ako aktibista," mahina niyang sabi. "Isa lang po akong estudyante na gusto lang makauwi ng ligtas."
Pero binugbog ako, pinahiya at halos mawala ng boses. Kung hindi dahil sa ate ko at sa mga tumulong sa amin, baka nanahimik na lang ako habang buhay. Nanginig ang boses ni Clara, ngunit nagpatuloy siya. Kung naranasan mo nang masaktan ng walang dahilan, tinakot sa daan, o pinilit magbayad dahil lang sa suot mong uniforme, hindi ka nag-iisa. Bumaha ng tawag sa studio. May umiiyak, may nagpapasalamat, at may nagsasabing, naranasan ko rin yan at gumaling ako dahil narinig kita. Samantala, bumalik si Marco sa lapangan kasama ang kanyang team. Sinimulan nilang gawin ang isang dokumentaryo na pinamagatang mula kalsada hanggang korte. Sa huling bahagi ng pelikula, lumitaw si Elena, hindi bilang bayani kundi bilang isang ate. Gusto ko lang maging ligtas ang kapatid ko, sabi niya. Pero nalaman kong maraming pang ibang kapatid na nangangailangan din ng proteksyon. Kaya nagpatuloy ako. Sa universidad kung saan nag-aaral si Clara, inanyayahan siya ng rektor bilang tagapagsalita sa isang seminar tungkol sa karapatang pantao. Lumitaw siya na nakasuot ng simpleng puting blusa. May bakas pa rin ang takot sa kanyang mga mata, ngunit mayroon na ring tapang. Bawat sugat ay may kwento, pero huwag nating hayaang huminto ang kwento sa pagdurusa. Gawin natin itong panawagan para kumilos, mahinahon niyang sabi. Tumayo ang mga estudyante at pumalakpak. Mula sa likuran, buong pagmamalaking tinitingnan ni Elena ang kanyang kapatid. Nang araw ding iyon, nakatanggap si Atchungi De Leon ng imbitasyon mula sa CIS para dumalo sa isang pambansang talakayan tungkol sa reforma sa kapulisan. Isinama niya si Elena. Hindi ka lang testigo, bahagi ka na ng pagbabago, sabi niya. Sa forum, isang kinatawan mula sa IC ang nagmungkahi ng pagbuo ng isang mamamayan muna unit kung saan maaaring magulat ang publiko ng walang takot sa ganti. Itinaas ni Elena ang kanyang kamay. Hindi namin kailangan ng mga anghel na nakauniporme. Kailangan lang namin ng mga taong may konsensya at hindi binubulag ng kapangyarihan. Napuno ng palakpakan ang silid. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may itinatagong pagsisisi si Elena. Nang gabing iyon, naupo siya sa tabi ng kama ni Clara. Patawad, bulong niya. Kung mas maaga lang sana akong umuwi noon. Kung nakinig lang ako, pinutol siya ni Clara, kahit nakapikit ang mga mata. Wala kang kasalanan, ate. Dumating ka noong akala ko, madilim na ang buong mundo. Ilang araw ang lumipas, dumating si Marco na may dalang balita. Ang kanilang dokumentaryo ay inimbitahan sa isang film festival sa Singapore. Nag-alinlangan si Elena. Ngunit kinumbinsi siya ni Marco. Hindi mo kailangang magsalita. Ang presensya mo lang, sapat na. Gabi ng screening, puno ng emosyon ang teatro. Sa huling eksena, ang boses ni Elena ang narinig, ang pagbabago ay hindi nagmumula sa sigaw ng iisang tao, kundi sa alinggaw na nililikha nito. Kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka, alalahanin mo, naramdaman din namin yan. Pero ngayon, magkakasama na tayong nakatayo. Isang mahabang palakpakan ang umalingaw-ngaw. Pag-uwi sa Quezon City, nilakad ni Elena ang kalsada kung saan unang nangyari ang lahat. May mga bagong karatula na, Zona ng Ligtas na Mamamayan, isang pilot program ng lokal na pamahalaan. Huminto siya sa ilalim ng isang karatula, tinitigan ang maliwanag na langit. Hindi pa perpekto ang pagbabago, ngunit ang buto ay naitanim na. Sinisikatan ng araw ng umaga ang isang maliit na eskinita sa lugar ng Litex Market. Nagigising na ang mga nagtitinda ng gulay, mga inang nagwawalis, at mga batang tumatakbo papasok sa eskwela. Ang kapaligiran ay mas magaan na para bang isang mabigat na pasanin ang unti-unting nawawala. Sa isang inuupahang bahay na dating puno ng pangamba, maririnig na ngayon ang mahinang tawanan. Nakatayo si Elena sa kusina, naghahanda ng almusal. Sa hapagkainan, nakaupo si Clara, nagpapahid ng jam sa tinapay. Bukas, babalik na tayo sa bahay, di ba? Tanong niya. Tumango si Elena. Nilinis na. Tumulong pa nga si Aling Teresita na magpinta. At sigurado kang wala nang susunod sa atin. Wala na. Mas transparent na ang mga pulis ngayon. Nagmamasid din ang TAC. Hindi na tayo target. Tayo na ang saksi ng pagbabago. Ngumiti si Clara. Dati, takot na takot ako.
Ngayon, gusto ko nang magkwento sa iba. Tiningnan siya ni Elena. At dapat lang. Dahil ang katapangan ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot. Ang katapangan ay ang pagpapatuloy kahit nandyan ang takot. Ilang linggo ang lumipas, tumayo si Clara sa gitna ng auditorium ng kanilang unibersidad bilang guest speaker sa isang klase ng legal ethics. Dati, akala ko ang batas ay tungkol lang sa mga artikulo at paglilitis. Pero pagkatapos na nangyari sa akin, nalaman kong ang batas ay tungkol din sa kung sino ang gustong magsalita, sino ang piniling manahimik, at sino ang nananatiling nakatayo kapag lahat ay nagsasabing umupo ka na. Umugong ang palakpakan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatanggap si Marco ng imbitasyon mula sa opisina ng gobernador. Gusto nilang makipagtulungan para sa isang citizen journalism training program. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa halos parehong oras, nakatanggap si Elena ng tawag mula sa Malacanang. Major Sandoval, mula po kami sa Department of the Interior and Local Government. Base sa rekomendasyon ng publiko at ng CIS, iminungkahi kayong maging independent advisor sa isang bagong tatag na police reform team. Pero hindi po ako politiko, sagot niya. Kaya nga po kayo ang napili. Dahil alam ninyo kung ano ang pakiramdam ng maging isang ordinaryong mamamayan. Isang linggo, nagtipon sila sa isang bagong renovate na parke ng lungsod. Ang kaganapan ay tinawag na Araw ng Mamamayan. Binasa ni Elena ang isang sulat mula sa isang ina sa Davao. Ang anak ko po ay bumalik na sa pag-aaral. Dati, na-trauma siya. Pero pagkatapos marinig ang kwento ni na Clara at Elena, nagsimula na siyang umiti muli. Salamat po sa pagbubukas ng daan. Pagkatapos ng programa, isang batang lalaki ang lumapit kay Elena. Ate, gusto kong maging pulis paglaki ko. Pero yung mabait na pulis. Pwede po ba iyon? Lumuhod si Elena. Pwedeng-pwede. Pero tandaan mo, ang trabaho ng pulis ay hindi para manakot, kundi para magprotekta. Tumango ang bata. Opo. Ilang buwan ang lumipas, sa kanilang bahay na dati naging simbolo ng takot, nagtatanim si Elena ng sampagita sa hardin. Sa tabi niya, nagsasampay si Clara ng damit. Kung may magtanong sa atin kung sino tayo, ano nang isasagot natin, biglang tanong ni Clara. Umiti si Elena. Dalawang ordinaryong babae lang tayo. Pero mga saksi tayo. At minsan, ang pagiging saksi ay mas mahalaga kaysa sa pagiging bayani. Nang gabing iyon, sa lokal na istasyon ng radyo, ang boses ng karaniwan ay nag-ere ng huling episode nito. Ang boses ni Elena ay dumaloy, mahinahon. Nagsimula tayo sa isang maliit na kwento. Tungkol sa isang kapatid na nasaktan, isang ate na nagalit, at isang komunidad na sa wakas ay nagsalita. Mula sa maliit na kwentong iyon, isang malaking alinggaw ang isinilang. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may mga bagong kwento na magsisimula mula sa inyo. Habang tumutugtog ang malumanay na musika, ang social media ay muling napuno ng hashtag na mamamayan matapang. Ngayong gabi, tahimik na. Sina Elena at Clara ay magkatabing nakaupo, walang imik, nagbabahagi ng isang payapang katahimikan. Hindi sila mga bayani, sila ay dalawang babae na piniling huwag manahimik. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang katapangan ay hindi laging dumadating sa malakas na sigaw. Minsan, ito ay nasa isang maliit na hakbang, isang simpleng pagtutol, o isang yakap na tumatangging sumuko sa takot. Dahil ang isang maling sistema ay magbabago lamang kung may isang taong sapat ang pasensya upang hamunin ito at sapat ang puso para hindi ito kamuhian. At kung ikaw ay nahaharap sa kawalang katarungan, sa kalsada, sa trabaho, o kahit sa loob ng iyong tahanan, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang iyong boses ay maaaring maliit, ngunit kung ito ay iingatan at ipaglalaban, maaari itong maging isang alinggaw na aantig sa puso ng marami. Kung naantig ka ng kwentong ito, pindutin ang numero 1 at ibahagi ito sa mga nawawala ng pag-asa. Kung hindi ka pa sumasang-ayon, pindutin ang 0. Nais pa rin naming makinig.